Mainit na balita mga kapatid sa gitna ng patuloy na bakbakan ng Iran, US at Israel ay nagpakawala mga kapatid ang Amerika nitong tinatawag na Doomsday o ito yung Minuteman III. Well, hindi naman ito'y ginamit na agad sa digmaan, no? Pero tinesting ng Amerika kasi itong missile na to mga tol ay capable to na maghatid o magdala ng isang nuclear bomb. Pag-usapan natin to mga kapatid, samahan ninyo ako. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright, magandang araw sa inyong lahat mga tol. Meron tayong mainit na balitang pag-uusapan ngayon. Etong balitang to ay mula sa WION. Yan, kung nakikita nyo sa inyong screen, sabi rito, the Minuteman III is the cornerstone of the land-based leg of the US nuclear triad, capable of traveling at speeds of roughly 15,000 miles per hour or 24,000 km per hour. Ang bilis nun. 24,000 km per hour with the range exceeding 6,000 miles o 9,650 km. Ganun kalayo mga tol yung kayang marating nitong ICBM na to. Kaya nga tinawag na ICBM dahil ito'y Intercontinental Ballistic Missile. Ibig sabihin kaya niyang tumawid continent mga tol. Ngayon, ano ba tong Minuteman na to? Ito'y tinatawag na Doomsday, mas kilala siya sa tinatawag na Doomsday kasi nga ito'y kayang magdala ng isang nuclear weapon, no? Ito ba'y pagpapakita ng US ng kanilang kakayanan o show of force? Magsisimula na ba mga kapatid ang tinatawag na nuclear war? Alam naman natin, etong Iran kaya nga nagkakaroon ng gera, isa sa mga dahilan ng Amerika at saka ng Israel is para sirain yung nuclear facilities nitong Iran at hindi sila papayag na magkaroon daw ng nuclear weapon itong Iran. So wala pa talagang ganun ng Iran. Ngayon, etong Amerika ay nag-sample, nag-testing. Nagpalipad sila ng ICBM mula rito sa California. Ito yung nakalagay dito mga tol. Well, may video to. Ito yung balita mula rito sa WION. Yan, Minuteman III. US fires hypersonic ICBM amid Iran war. No? Panoorin natin to mga kapatid, samahan ninyo ako. Breaking news viewers, just in, the United States launched Minuteman III. The US military says the missile was an unarmed intercontinental ballistic missile. The missile O yan, ang sabi mga kapatid, ito'y unarmed. Ibig sabihin wala naman siyang daladalang nuclear weapon, no? Ito'y ano lang, yung pinaka-missile lang. Kasi yung missile na yan, though napapalipad nila yan, pero pwede nila yung kabitan o kargahan ng tinatawag nga nilang nuclear weapon. Pero ito, unarmed to, walang daladala to. Kumbaga, tinesting lang nila, pinalipad lang nila to, nilaunch lang nila. Sabi rito, the ultimate warning has been delivered. Ultimate warning, sabi mga ganun, has been delivered. While the war with Iran escalates, the US Air Force has successfully tested. Sinubukan lang nila itong the Minuteman III, a nuclear-capable ICBM that can strike any target on Earth in under 30 minutes. Kahit na anong target daw nila sa buong mundo, kayang patamaan sa loob lamang o in under 30 minutes mga tol, ganun katindi to. So ito ba'y pagpapakita ng puwersa ng US mga tol? Ito ba'y kumbaga babala? Sabi nga rito, the ultimate warning has been delivered. missile is capable of delivering a nuclear warhead and is meant for nuclear deterrence. The Minuteman III was launched by the US. The launch comes at a moment when West Asia is already on edge with war raging with Iran. The Minuteman III, it is also known as the Doomsday Missile. And Also known as the Doomsday Missile. Kumbaga pag talagang pinakawalan to at sinimulan to, mga tol, hindi natin alam kung ano pa yung worst na pwedeng mangyari, kaya sana naman wag, no? with Iran. The Minuteman III, it is also known as the Doomsday Missile. And as these missiles aren't meant to be used ever because of the destruction that it can unleash. Oh, di ba? Ito'y hindi tawag dito unmeant to use ever. No, hindi ito kumbaga siguro last resort na lang talaga mga tol, no, kung magkakapit-pitan na sila, kung talagang ayaw magpatalo ng bawat isa-isa. Pero hindi dapat talaga gamitin to. Kumbaga nuclear deterrence lang to. Pamigil. Kaya nga deterrence pamigil. Pero
wag sana no, wag sanang gamitin. Siguro nakikita ng US na may mga gustong mangialam, mga gustong sumali. Halimbawa na lang nababalita ngayon sa social media na parang ang North Korea gusto na ring makisali, mga tol. So kumbaga ito'y pinapakita ng Amerika siguro. Siguro lang naman, no? Siguro lang naman. Pinapakita nila na sige, try ninyong sumali. Kung gusto ninyong talagang magkaubusan na, eto pinakita ng US ang isa sa kanilang pambihirang sandata. US test unarmed, walang karga to. To demonstrate the readiness of the U.S. nuclear forces and provide confidence in the lethality and effectiveness of the nation's nuclear deterrent. This Narinig niyo yun? To demonstrate the nuclear readiness, mga tol. Para daw ipakita ang pagiging handa ng Amerika pagdating sa nuclear. to demonstrate the readiness of the U.S. nuclear forces and provide confidence in the lethality and effectiveness of the nation's nuclear deterrent. This is a big development, viewers. The US launched Minuteman III, the doomsday missile. The US says during this test, the ICBM's 2 re-entry vehicles traveled thousands of kilometers to a predetermined target at the Marshall Islands. This was a test fire. Grabe, kita nyo kung gaano kalayo yung kayang marating. Ito sabi sa report, 9,650 kilometer ang kayang marating nitong ICBM missile na to. Kung merong ganito ang Iran, ito yung panahon na dapat matakot ang Pilipinas kung may ganyan ng Iran. Mga tol, kasi kita nyo naman kung gaano kalayo yung kaya niyang marating, tapos 24,000 km per hour, ganun kabilis. No, kaso ang kaya lang marating ng missile ng Iran na pinaka maximum na kayang marating nun is 2,000 km lang ayon sa mga report. Kaya nga sabi ng Iran din mismo may sabi na hindi nga nila kayang patamaan ng mismong US soil. So ang tina-target nila is yung mga US military base around the region. No, around the region ang kanilang pinatatamaan. Pero ngayon, sa gitna ng bakbakan ngayon, nag-demonstrate ang Amerika ng kanilang puwersa. The US military says that the missile was launched from Vandenberg Space Force Base in California. In a statement, the US military said, I quote from it, the launch was to demonstrate the readiness of the US nuclear forces. Yun daw ang dahilan. The launch is to demonstrate, diba? Para ipakita yung nuclear readiness, yung readiness ng nuclear forces nila. Nakahanda ang Amerika, ibig sabihin. In California, in a statement, the US military said, I quote from it, the launch was to demonstrate the readiness of the US nuclear forces and provide confidence to the lethality and effectiveness of the nation's nuclear deterrent. Again, mga kapatid, ang Iran, sinasabi nga nila, pinipigilan nga nila magkaroon ng ganyan ng Iran, kaya nga patuloy nilang inaatake ang Iran. So wala pang ganyan ng Iran. Pero yung kanilang mga kaalyadong bansa, meron. Tulad na lang halimbawa ng Russia, ng China, which is sana naman, wag nang makisali, no? Wag nang makisali, mga kapatid. Yung Israel, alam ko meron. No? Merong ganyan ng Israel. North Korea, meron din, mga tol. Hindi naman natin alam kung gaano kalakas yung sa North Korea. Pero eto nauna nang magpakita ang US o nag-demonstrate na sila ng kanilang pagiging handa. Though ito'y unarmed, ibig sabihin walang bit-bit na nuclear missile. Kumbaga yung pinaka-rocket lang yung ino-launch nila. Pero ito'y pagpapakita ng kahandaan ng Amerika. Kumbaga babala sa lahat na ready sila kung sakasakaling gusto nyong simulan yung ganitong klaseng labanan. No? Naku, wag naman po sana. Yun ang lagi ko sinasabi. Yung mga nagko-comment na sinasabi, tagal naman, naiintindihan ko kayo kung ganyan lang talaga kababaw ang utak ninyo. Sige na, pagbibigyan ko na kayo. Pero malamang sa malamang, hindi kasi ninyo nalalaman talaga kung ano ang pwedeng mangyari sa daigdig kapag umabot tayo sa ganitong punto. No? Anyway, mga kapatid, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi rito? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.